Mami. Ngayong gabi ko tatapusin. Wala na akong pakialam sa baog na yan. Sagabal lang siya sa atin. Ang mga salitang iyon, malamig pa sa hanging humahaplos sa aking batok, ay nagpatigil sa aking paghinga. Nakatayo ako sa labas ng nakaawang na pinto ng kanyang silid-aklatan. Ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng boses ng aking asawa, si Renato, sa kabilang linya. Sa aking mga nanginginig na kamay, hawak ko ang isang maliit na kahon na binalot sa kulay asul na papel. Sa loob niyon, nakatago ang isang piraso ng plastik na may 2 pulang guhit. Ang katibayan ng milagrong matagal na naming ipinagdasal, ang sikretong akala ko ay bubuo sa aming anibersaryo. Tila yelo na gumapang sa aking mga ugat. Ang maliit na kahon ay dumulas mula sa aking mga daliri. Ngunit walang tunog na nilikha ang pagbagsak nito sa makapal at malambot na alpombra. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho, isang pagguho na mas malakas pa sa anumang kulog sa labas. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na nagluto ng kanyang paboritong pagkain para sa gabing ito. Ang mga kamay na nag-ayos ng bahay para maging perpekto ang aming selebrasyon. Ang mga kamay na ito pala, sa kanyang paningin, ay mga kamay ng isang babaeng sagabal lamang. Bumukas ng tuluyan ng pinto. Hindi pag-aalala ang nakita ko sa mga mata ni Renato, kundi pagkainip. Ang kanyang tingin ay dumaan lamang sa akin na para bang isa akong kasangkapang wala ng silbi. Anong drama yan, Isabel? Tanong niya. Ang boses ay walang anumang bakas ng pagmamahal na minsan niyang ipinangako sa harap ng altar. Sa likuran niya, lumitaw ang isang anino na unti-unting nagkahugis, isang babae, si Viola, na may bilugang tiyan na buong pagmamalaking hinahaplos. Ang kanyang mga labi ay may mapanuyang ngiti, isang ngiti ng tagumpay. Ang bawat kilos niya ay isang insulto sa 5 taon ng aking pagiging asawa. Renato, anong ibig sabihin nito? Hirap lumabas ang mga salita sa aking lalamunan. Parang may isang malaking kamay na sumasakal sa akin. Hindi siya sumagot. Sa halip, may inihagis siya sa ibabaw ng lamesang puno ng pagkaing aking inihanda. Isang folder. Sa pagkakabukas nito, nakita ko ang mga letrang nakamamatay. Annulment papers. Just sign it, Isabel, sabi ni Renato. Ang kanyang Tagalog ay hinaluan ng Ingles na tila nagpapakita ng kanyang pagiging sibilisado sa gitna ng karahasang kanyang ginagawa. Huwag na nating pahirapin pa ito. Pahirapan? Hindi ko napigilan ang panginginig ng aking boses. 5 taon, Renato. 5 taon kitang pinagsilbihan. Ibinigay ko ang lahat. Ang mana ko, ang ipon ko. Para lang ba dito? Wala kang utang na loob. Isang matinis na boses ang pumailan lang mula sa may pintuan. Si Doña Celestina, ang aking biyenan, ay pumasok na tila isang reyna. Nakataas ang noo at puno ng pagkamuhi ang mga mata. Ang kanyang tingin ay parang mga karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Mami, sambit ni Renato, tila naghahanap ng kakampi. Huwag mo akong tawaging mami. Sigaw niya, itinuturo ako. Pinalayas ko na sana noon pa ang babaeng yan. Isang tuyot na lupa, walang kwenta, hindi makapagbigay ng apo. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat paratang ay isang pako na ibinabaon sa aking puso. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang naging malinaw. Hindi ako makapagsasalita. Hindi ko maaring sabihin ang aking sikreto. Kung sasabihin kong nagdadalang tao ako, kukunin nila ang aking anak. Palalakihin nila ang aking anak sa mundong puno ng kasinungalingan at kasakiman. Ang pananahimik ko ang tanging sandata para protektahan ang buhay sa loob ko. Layas, sigaw ni Renato. Itinutulak ako papalabas. Ang kanyang pagtulak ay marahas at nawalan ako ng balanse. Bago ako tuluyang makalabas, ang aking kamay ay biglang napadapo sa isang lumang estante. Doon, nakita ko ang isang teddy bear na bigay pa ng aking yumaong ama.
Sa isang mabilis na kilos na hindi ko pinag-isipan, dinukot ko mula sa likuran nito ang isang maliit na bagay, isang USB drive, at isinilid sa aking bulsa. Ang marahas na pagtulak sa aking balikat, ang huling naramdaman ko mula sa kanya. Napaluhod ako sa basang semento sa labas ng aming tahanan. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumasa sa aking damit, sa aking buhok, sa aking buong pagkatao. Ang mga patak ay tila nakikidalamhati, lumuluha kasama ko. Ang mabagal at walang awang paglapat ng bakal sa bakal ang nagpahiwatig ng pagsasara ng malaking gate. Ito na ang hudyat. Isinara na nila hindi lang ang kanilang tahanan, kundi ang buong mundo para sa akin. Niyakap ko ang aking sarili. Sa ilalim ng damit, hinaplos ko ang aking tiyan. Sa gitna ng panlalamig at sakit, doon ko naramdaman ang isang munting init, isang munting pintig. Ang aking sorpresa sana para sa kanya ay naging sikreto na lamang para sa aming dalawa ng aking anak. Sa gabing kinuha nila ang lahat sa akin, hindi nila alam na iniwan nila sa akin ang pinakamahalaga sa lahat. At sa ngalan ng munting buhay na ito, ako ay babangon. Ang lamig ng ulan na tumagos sa aking balat ay hindi kasing lamig ng pag-iisa na bumabalot sa aking kaluluwa. Naglakad ako nang walang patutunguhan. Ang aking mga paa ay tila lumulutang sa basang kalsada. Ang mga sasakyang nagdaraan ay nagbato ng putik sa aking direksyon at ang mga ilaw nito ay naging mga matang mapanghusga. Tila nagtatanong kung bakit ako, na dating nakasakay sa mga mamahaling kotse, ay ngayon naglalakad na parang isang pulubi. Sa tuwing mararamdaman ko ang pagkirot sa aking tiyan dahil sa gutom, masigit kong niyayakap ang aking sarili, hindi para panatilihing mainit, kundi para pangalagaan ang munting buhay na aking dala. Sa pagitan ng pagod at sama ng loob, naramdaman ko ang paghina ng aking katawan. Ang aking paningin ay lumabo. At ang huling alaala ko ay ang matinding sakit ng aking mga binti. Tanging ang matapang na amoy ng mantika at sinangag ang sumalubong sa akin paggising ko. Nakahiga ako sa isang makipot na bangko sa loob ng isang maliit na karinderya. Ang ilaw sa loob ay mahina, ngunit ang init na nagmumula sa lutuan ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Salamat sa Diyos at gising ka na, Ineng. Isang babae ang lumapit sa akin, may malapad na ngiti at mata na puno ng pag-aalala. Siya'y si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, halatang sanay sa paggawa ng mabibigat na trabaho, ngunit ang paghawak niya sa akin ay puno ng habag. Uminom ka muna nito. Mainit yan para sa'yo, sabi niya. Iniaabot ang isang baso ng mainit na tubig. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking luha nang inabot niya ang baso. Ang simpleng kabaitan na ito ay mas nakasakit pa kaysa sa panlalait ni Doña Celestina dahil ipinaalala nito sa akin kung gaano ako kauhaw sa tunay na pagmamahal. Dinala ako ni Aling Nena sa maliit na silid sa likod ng karinderya. Ang kanilang barong-barong. Ang bubungan ay yari sa yero at sa tuwing umuulan, ang tunog ng tubig na bumabagsak ay nagiging isang malungkot na tugtugin, maliit, masikip, at may amoy ng amag at lumang kahoy. Ngunit sa lugar na yon, naramdaman ko ang katahimikan na hindi ko kailanman naramdaman sa malaking mansyon ng mga Alvarado. Hayaan mo muna akong magpahinga, Hija. Nandito ako para sa'yo. Dito, pantay-pantay tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Ang importante, buhay tayo at lalaban. Sabi ni Aling Nena, nagbigay ng isang mainit na kumot at umalis upang maghanda ng pagkain. Inihain niya ang isang mangkok ng mami. Ang sabaw ay mayaman. Ang amoy ay nagpaalala sa akin ng mga simpleng hapunan sa bahay ng aking mga magulang sa Laguna. Ito ang aking golden moment. Ang bawat subo ay tila naghuhugas ng lason sa aking puso. Alam mo, Ineng, hindi ko alam ang kwento mo, pero sa mata mo, nakita ko ang pagod ng isang ina
na lumalaban para sa kanyang pamilya. Sabi ni Aling Nena habang nakaupo sa tabi ko. Hindi niya ako tinanong. Siya ay nagpahiwatig lamang. Hindi po nila alam. Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Hindi nila alam na may dinadala ako. Tumango si Aling Nena. Mas mabuti na. Mas madaling magsimula ulit kung ikaw lang ang nakakaalam ng iyong laban. Kinabukasan pagkatapos ng ulan, ang araw ay sumikat ng maliwanag. Mula sa maliit na bintana, nakita ko ang mga bata sa kalsada na naglalaro ng walang sapin sa paa, ngunit ang kanilang mga muka ay puno ng tawanan at kagalakan. Naalala ko ang pagka-stress ni Renato sa kanyang mga project at ang pagkainis ni Doña Celestina sa bawat butas sa kanyang yaman. Ang tunay na kaligayahan pala ay hindi nasusukat sa lapad ng bahay, kundi sa simpleng kakayahan na makita ang sikat ng araw at makahinga ng walang takot. Tiningnan ko ang sarili ko sa basag na salamin sa dingding. Ang aking buhok ay gusot. Ang aking mukha ay maputla. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may nakita akong apoy sa aking mga mata. Hindi ito apoy ng paghihiganti, kundi apoy ng determinasyon. Ang lakas ng isang inang laging handang lumaban para sa kanyang anak. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa USB drive. Ang lahat ng financial records ng Alvarado Group ay naroon. Hindi lang yon ang tiket ko para mabawi ang aking mana. Iyon ang aking hustisya. Maraming salamat po, Aling Nena. Sabi ko, tumayo ako at nag-ayos ng sarili. Saan ka pupunta, Ineng? Tanong niya. Sa Maynila po. Maghahanap ng trabaho. Sisimulan ko na po ang laban ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Nena. Mabuti yan. Kung kailangan mo ng kanlungan, bumalik ka lang dito. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanto, handa na harapin ang mapanganib na kalye. Ngunit bago ako makatapak sa kalsada, isang sasakyan ang huminto sa gilid ng karinderya. Ito ay isang itim na SUV. Masyadong mamahalin at malinis para sa lugar na yon. Ang bintana sa panig ng driver ay bumaba at mula roon ay lumabas ang isang pamilyar na mukha. Si Leon Arguelles, ang aking kababata. Ang tahimik at matalinong lalaki na ngayon ay isang sikat na abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Isabel? Ang kanyang boses ay tila isang echo mula sa nakaraan. Isabel Montemayor, ikaw nga. Ang pangalan ko, na binigkas ni Leon, ay tila isang echo mula sa masayang nakaraan. Ang kanyang pagkagulat ay hindi mapigilan, lalo na nang makita niya ang aking kalagayan, basang-basa, marumi, at may mata na puno ng sakit. Isabel, anong nangyari sa'yo? Lumabas siya mula sa kotse. Ang kanyang formal na suit ay hindi nababagay sa magulo at squatter area na yon. Ang kanyang presensya ay parang isang beam of light na tumagos sa aking madilim na mundo. Wala, Leon. Huwag kang mag-alala. Sagot ko. Pilit pinipigilan ng luha. Hindi ko nais na makita niya ako sa pinakamababang kalagayan. Ang pride ko, ang tanging yaman na natitira sa akin, ay hindi ko hahayaang mawala. Huwag kang magsinungaling sa akin, Isabel. Hinahanap ka ng mga tao ni Renato. May report sila na nawawala ka. Naramdaman ko ang lamig ng galit na umaakyat sa aking lalamunan. Hinanap? Hindi. Pinalayas nila ako. Hayaan mo sila. Ano? Gusto pa nilang kunin ang mga damit na natira sa akin? Pilit kong pinanatili ang distansya. Ngunit lumapit siya. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng determinasyon. Sumakay ka sa kotse. Iuuwi kita sa safe place. Alam kong wala kang mapupuntahan ngayon. At ang kalagayan mo, hindi ako uuwi, Leon. At hindi ako humihingi ng tulong. Ang kailangan ko lang ay hustisya. Hindi awa, mariin kong sinabi. Nakatingin sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pag-aalala
tungo sa paggalang. Alam kong hindi mo kailangan ng awa, Isabel, pero kailangan mo ng legal representation. Narito ako, hindi bilang kaibigan mo, kundi bilang iyong abogado. Alam kong may malaking fraud sa pagitan mo at ng mga Alvarado. Nang marinig ko ang salitang fraud, nanigas ako. Tiningnan ko ang USB drive na nakatago sa aking bulsa. Si Leon, sa kanyang pagiging matalino, ay alam ang katotohanan nang hindi ko pa kailangang magsalita. Sino ang nagsabi sa iyo? Tanong ko. Ang mga dokumento. Ako ang attorney ng yumaong papa mo at ako ang may hawak ng copy ng will mo. Ang mga transfer ng titulo mo, may mga butas, Isabel, at may mga rumors sa legal circle tungkol sa financial discrepancies ng Alvarado Group. Isang pag-asa ang sumibol sa aking puso. Siya ang sagot sa aking panalangin. Pero, pro bono? Tanong ko. Pilit kong pinanatili ang boses ko na tila nagdududa. Umiling si Leon. Hindi ako gagawa ng pro bono case para sa'yo. Pero hindi ko rin sisingilin ang serbisyo ko sa ngayon. Ang kailangan ko lang ay ang iyong tiwala, Isabel. Bigyan mo ako ng authority na simulan ng investigation. Ang payment? Kapag nanalo ka at nakabawi ka ng lahat. Ang fee ko ay ang makita kang nakangiti ulit. Hindi ito kilig. Hindi ito romantikong pag-ibig. Ito ay utang na loob at dangal. Si Leon ay nag-aalok ng tulong ng walang halong pag-ibig, kundi respeto sa aking lakas. Sige, Leon, sagot ko. Inabot ko ang kanyang kamay. Ang aming pagkakamay ay hindi isang promise ng pag-ibig, kundi isang contract ng pakikipaglaban. Pero may isang condition ako. Huwag na huwag mong sasabihin sa kanila kung nasaan ako. Hindi ko nais na makita nila ang aking kahinaan at hindi ako aasa sa iyong pera. Magtatrabaho ako. Dinala ako ni Leon sa isang condo unit sa Mandaluyong na malayo sa Quezon City. Ito ay malinis at ligtas. Ang amoy ng sariwang hangin at aircon ay nagbigay ng panibagong buhay sa aking katawan. Nang nag-iisa na ako, inilabas ko ang USB drive at ang pregnancy test. Niyakap ko ang aking sarili sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na ako ang dating Isabel na nakikita ni Renato. Malambot, mahina, at submissive. Ngayon, ako ay si Isabel, isang survivor, isang inang lalaking para sa kanyang anak. Ang dami nilang kinuha sa akin. Bulong ko sa aking sarili, ang aking mga mata ay nagnininga sa salamin. Pero ang tapang ko, hinding-hindi nila makukuha. Sisiguraduhin kong babalik ako, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang kaaway na luluhod sa inyong lahat. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ito ang tanong sa aking isip. Ngayon, binago ko ang tanong. Bakit ako matatakot sa ulan kung ang puso ko ay handa ng maging kidlat? 5 taon ang lumipas, parang isang iglap lang na nagdala sa akin mula sa ilalim ng ulan patungo sa liwanag. Ang condo unit na inihanda ni Leon ay naging pansamantalang kanlungan ko. Sa loob ng 9 na buwan, doon ko isinilang ang aking anak. Si Sol, ang araw sa aking buhay. Hindi na si Sol ang lihim ko, siya na ang purpose ko. Ang kanyang nangiti na tila nagmamana sa akin at sa isang taong hindi ko na pinag-aaksayahan ng panahon, ang aking gasolina upang lumaban. Dahil sa tulong ni Leon na nagbigay sa akin ng initial capital, hindi pera, kundi mga gamit sa opisina at koneksyon, na itatag ko ang sarili kong accounting firm na nag-espesyalista sa forensic accounting para sa maliliit na negosyo. Ang aking pain ay naging precision. Ang aking expertise bilang internal accountant sa Alvarado Group ay ngayon naging weapon ko laban sa mga katulad nila. Lumipat kami ni Sol sa Batangas sa isang bahay na malapit sa dagat. Ang aking bahay ay hindi mansyon, ngunit ito ay puno ng natural light at may amoy ng sariwang hangin, hindi ng disinfectant at fake perfume ni Doña Celestina.
Ang bawat sandali ng katahimikan at bawat tawa ni Sol habang siya ay naglalaro sa buhangin ay ang aking healing. Hindi na ako nag-iisa. Mami, tingnan mo. Ang galing ko, nakakuha ako ng shell. Ang boses ni Sol, 5 taong gulang na, ay tila isang melodiya. Siya ay matalino, masigla, at ang pinakamalaking surprise sa aking buhay. Ang galing-galing naman ng baby boy ko. Yakap ko sa kanya, hinalikan ko ang kanyang ulo. Ang kanyang innocence ay ang aking shield laban sa cruelty ng mundo. Flashback sa nakalipas na 5 taon. Sa kabilang banda, ang pamilya Alvarado ay tila nakalutang sa kaligayahan. Si Renato ay nagkaroon ng sarili niyang anak kay Viola, isang lalaking pinangalanan nilang RJ. Si Doña Celestina ay nag-post ng mga pictures sa social media ng kanyang apo, puno ng mga hashtags na nagpapakita ng kanilang success at happiness. Ang mga mayayabang, bulong ko, isinasara ang tablet ko. Ang mga post na yon ay hindi nagbigay sa akin ng pain, kundi satisfaction. Alam ko ang katotohanan. Ang image nila ay perfect. Ngunit ang financial records na pinadala sa akin ni Leon ay nagpapakita ng pagbagsak. Si Viola, na ngayon ay may title na Chief Financial Officer sa Alvarado Group, ay nagwaldas ng pera sa mga mamahaling damit, alahas, at mga biyahe. Ang kumpanya ay unti-unting nalulunod. Dumating si Leon sa Batangas, hindi bilang attorney, kundi bilang bisita. Ang kanyang mga pagbisita ay laging professional, puno ng mga update sa legal case at mga advice sa aking negosyo. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na hindi niya maikubli. Ang respect at admiration niya para sa akin. Ang ganda ng firm mo, Isabel. You're a shark! Sinabi niya, nakangiti habang nakatingin sa akin. No, Leon. I'm a snake. I'm going to bite the hand that fed me lies. Ang sagot ko. Kailan ang right time? Malapit na. Ang project ni Renato sa Pampanga, nasa bingit na ng collapse. Naghahanap sila ng big investor para iligtas ang kumpanya. Kung hindi sila makakahanap ng investor sa loob ng 2 buwan, game over na. Naramdaman ko ang adrenaline sa aking katawan. Ito na ang aking cue. Maghanap ka ng Dami Corporation, Leon. Gusto kong bilhin ang Alvarado Group. Gusto kong maging investor nila. Hindi siya nagulat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlaki. That's a big move, Isabel. Baka malaman nila ang identity mo. Hindi. Hindi nila malalaman. Kailangan ko ng perfect disguise. Sagutin ko. Nilingon ko ang dagat. Ang healing ko ay tapos na. Ngayon, oras na para sa singilan. Sa loob ng 2 linggo, ang Alvarado Group ay nabalot sa isang silent panic. Ang balita tungkol sa kanilang pangangailangan ng fresh capital ay lumabas sa mga financial pages, ngunit hindi nila inaasahan ang bilis ng paghahanap ng mga investor. Doña Celestina, na abala sa pagpapakita ng kanyang perfect life sa high society circles, ay hindi napansin ang leaks na nagmumula sa kanilang sariling accounting department. Mga leaks na naging catalyst para sa aking pagbabalik. Inayos ko ang aking buhok. Ang dating kulay itim na buhok ay ngayon may highlights na tila copper gold. Ang aking pananamit ay hindi na ang mga simpleng dress ng isang housewife, kundi structured suits na nagpapakita ng power at authority. Hindi na ako si Isabel Montemayor Alvarado, kundi Miss A. De La Paz, ang representative ng isang malaking investment fund na nakabase sa Batangas. Ginamit ko ang apelyido ng aking yumaong lola, De La Paz, ang kapayapaan, isang irony para sa misyon ng paghihiganti. Ang unang bato ay inihagi sa isang private dinner kasama si Renato at Viola. Ito ay isang test para sa akin. Kung kaya ko bang harapin sila nang hindi ako lalamunin ng galit at pighati. Pumunta ako sa venue kasama si Leon na nagbigay ng mga last-minute instructions sa akin. Huwag kang mag-smile masyado. Huwag kang maging friendly. You are here to buy them, not to save them.
Nang pumasok ako sa fine dining restaurant, ang mga mata ko ay naghahanap sa kanila. Nakaupo sila sa isang sulok, si Viola ay nakasuot ng isang expensive dress, ang mga braso ay puno ng ginto. Si Renato ay mukhang pagod, ang kanyang dating charm ay napalitan ng anxiety at desperation. Nang nagkasalubong ang aming mga tingin, walang pagkilala. Sa mata ni Renato, nakita ko lamang ang isang opportunity, isang babaeng mayaman na maaaring magligtas sa kanya. Ang kanilang memory sa akin ay totally erased. Ito ang reward ng aking pagbabago. Good evening, Mr. Alvarado, Miss Rios. I'm I de la Paz, sabi ko. Ang aking boses ay calm at firm. Ang aking Tagalog ay formal at perfect ang pronunciation. Pleasure meeting you, Miss de la Paz. Sagot ni Renato. Ang kanyang kamay ay inabot para sa isang handshake. Ang kanyang paghawak ay malamig. At naramdaman ko ang kakaibang distaste sa aking sarili. Hindi ko ipinakita ang aking damdamin. I'm sure it is. Sagot ko, inalis ang aking kamay. Ang pag-uusap ay puro business. Inilahad nila ang kanilang current status, ang kanilang mga assets, at ang kanilang mga potential projects. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Renato ay isang lie, isang exaggeration para makumbinsi ako. Ang bawat lie ay tila isang needle na tumutusok sa aking memory. Naalala ko kung paano niya ako sinungalingan dati. Ang Alvarado Group ay isang sleeping giant, Miss De La Paz, sabi ni Renato. Ang sleeping giant ay mabilis gumising, Mr. Alvarado, pero ang dead giant ay imposible nang buhayin. Sagot ko. Nag-init ang mukha ni Viola. Excuse me, Miss De La Paz, masyado kang rude. Tumingin ako sa kanya, ang aking tingin ay walang anumang emotion. Rios, hindi ako rude. Ako ay realistic. Ang inyong financial records ay nagpapakita ng unnecessary expenditure sa personal items na walang kinalaman sa company growth. Inilahad ko ang tablet ko. Ang page na ipinakita ko ay ang mga bank statements na nagpapakita ng pagbili ni Viola ng mga luxury goods at travel expenses. Ang lahat ng ito ay nakuha ko mula sa USB drive. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at panic. How did you get this? Bulong ni Viola. I am a forensic accountant, Miss Rios. I always follow the money. Sagot ko. I'm not an investor. I'm an auditor. At ang audit ko ay nagpapakita ng red flag. Nawalan ng kulay ang mukha ni Renato. Ang kanyang panic ay tila isang physical object sa loob ng silid. Hindi kami makikipag-deal sa inyo. Umalis ka. Sigaw ni Viola. Ngumiti ako. Isang ngangiti na hindi ko kailanman ibinigay kay Renato noong kami ay mag-asawa pa. Hindi ako umaalis, Miss Rios. Pero kayo, sa tingin ko, kayo ang aalis. Ang due diligence ko ay tapos na. Ito ang aking offer. Ang loan na may interest na 15% at ang majority share ng inyong company sa ilalim ng my name. At first step pa lang ito, Mr. Alvarado. Don't disappoint me. May kailangan pa akong check sa inyong head office bukas. Tumayo ako. Ang aking suit ay tila isang baluti ng power. Naglakad ako papalabas. Iniwan silang dalawa na nanlalamig at natatakot. Hindi nila ako nakilala, ngunit naramdaman nila ang aking power. Ang due diligence sa head office ng Alvarado Group ay hindi lamang isang financial audit. Para sa akin, ito ay isang pagbabalik sa crime scene, isang paghahanap sa mga anino at alaala na sumira sa aking buhay. Nag-iisa akong pumunta ayon sa instruction ko kay Renato. Ang tanggapan ay hindi nagbago. Ang marmol na sahig ay malinis. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel at bilyon-bilyong halaga ng mga kasinungalingan. Sa aking paglalakad, bawat turn ng koridor ay tila nagbabalik sa akin 5 taon na ang nakalipas. Naalala ko ang mga hapunan na hindi ko nakain dahil abala ako sa pag-file ng mga taxes ni Doña Celestina. Naalala ko ang desk ko
kung saan ko ginawa ang lahat ng aking sacrifice na tinawag nilang kawalan ng kwenta. Ngunit sa ngayon, ang aking tingin ay matalim. Ang aking misyon ay hindi emotional. Ito ay technical. Kailangan kong hanapin ang isang physical evidence na critical sa kaso ni Leon, ang contract sa pagitan ng Alvarado Group at ng isang offshore shell company, ang dummy corporation na ginamit ni Renato at Doña Celestina para itago ang aking mana. Habang naghahanap ako sa lumang cabinet ni Renato, naramdaman ko ang paglamig ng aking palad. Dahan-dahan kong binuksan ang drawer na alam kong may double bottom. Ang mga lumang skills ko ay nananatiling sharp. Sa loob ng drawer, nakita ko ang isang yellowed folder na may pangalan ng shell company. Ito ang contract na kailangan namin ni Leon para patunayang sadyang ginamit nila ang company fund para magnakaw sa akin. Ito ang katibayan ng kanilang conspiracy. Nang hahawakan ko na ang folder, isang boses ang tumawag sa aking pangalan. Miss Dela Paz, nandito ka pa pala. Hinahanap mo ba ako? Si Renato. Ang kanyang mukha ay may bakas ng disappointment at excitement. Hindi niya nakita ang folder. Mabilis kong isinara ang drawer gamit ang aking tuhod. Mr. Alvarado, nag-iisa lang ako. Hinahanap ko lang ang source document para sa loan application niyo. Kalmado kong sinabi habang nag-aayos ng aking suit. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang presensya ay tila isang shadow na nagdulot ng unpleasant feeling sa akin. You're so thorough, Miss Dela Paz. You remind me of someone, an old acquaintance. Naramdaman ko ang tension sa hangin. Ito ang sandali na kailangan kong panatilihin ang aking professionalism. Hindi ko pwedeng ipahalata na naapektuhan ako ng kanyang mga salita. I remind you of someone? Sana ang someone na yon ay isang good auditor, Mr. Alvarado. Dahil sa condition ng inyong company, you need a good auditor. Nagbago ang kanyang mukha. Bigla siyang naging soft. Hindi. Ang tinutukoy ko, ang mga mata mo. They're the same, fierce but sad. Ang kanyang mga salita ay tila isang dagger na tumusok sa aking past. Ngunit hindi ako luluhod. Kung ang mga mata ko ay sad, Mr. Alvarado, baka dahil nakikita nila ang sad state ng inyong business, hindi ako ang inyong ex-wife or old flame na nakikita mo. Ang aking boses ay cold at clear. Saan ang documents? Si Renato, na nalilito at na-intimidate, ay inilabas ang isang wrong folder. This is not the one I need, sabi ko. Nakatingin ako sa kanya. Pilit kong ginagamit ang aking eye contact para makontrol ang sitwasyon. Nang tumalikod siya para kunin ang tamang folder, mabilis kong binuksan ang drawer at kinuha ang shell company contract. Itinatago ito sa loob ng aking suit jacket. Here it is, sabi niya. Iniaabot ang folder. Inabot ko ito, hindi ko siya tiningnan. Good. Maaari mo na akong iwan. I need to be alone to concentrate. Lumabas siya, tila isang pet na sinaway ng kanyang master. Nang makita ko na siya ay nasa labas na, agad akong nagtungo sa restroom. Doon, tiningnan ko ang contract. Ito ang physical evidence na magpapabagsak sa kanila. Habang naglalakad ako, papalabas ng head office, naramdaman ko ang triumph. Ngunit bago ako makalabas, isang voice ang tumawag sa akin mula sa malayo. Miss Dela Paz. Humarap ako. Si Doña Celestina. Ang kanyang mga mata ay puno ng curiosity at arrogance. I heard na pumunta ka dito. Ang aking anak ay busy. Ako ang magpapakita sa iyo ng tour sa office. Sana makita mo ang class ng aming company. Ang aking puso ay bumigat. Ito na ang moment of truth. No need, Doña Celestina, sabi ko. Nakita ko na po ang lahat ng kailangan kong makita. At frankly, hindi ako impressed. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, tila nag-a-assess ng aking halaga. Masyado kang masungit para sa isang babae, Miss Dela Paz. I don't like your attitude.
Sana, mag-invest ka na lang sa ibang company. Hindi ako mag-invest, Doña Celestina. Ako ang bibili. Sabi ko, ang aking boses ay isang whisper na puno ng power. Ang company niyo ay parang isang anay na lumalabas mula sa kahoy. Maganda sa labas, ngunit bulok na sa loob. At ako ang maglilinis ng bulok na yon. Ang banta ni Doña Celestina ay hindi nakakabahala. Para sa akin, ang threat niya ay isang kumpirmasyon na tamaan ko ang kanilang weak spot, ang kanilang hiya, si Dien. Ang social status at reputation ang kanilang pinakamahalagang asset at iyon ang una kong sisirain. Matapos ang insidente sa head office, nagmadali si Doña Celestina na mag-control ng damage. Alam niya na ang gossip ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang financial report. Ang kanyang first move ay ang magdaos ng isang charity event para ipakita sa elite circle na ang Alvarado Group ay stable at generous. We need to show them that our company is more than just a money-making machine. It's a company with a soul, sabi niya sa mga social media post niya. Ang kanyang mga salita ay puno ng hypocrisy. Samantala, ako at si Leon ay nagsimula ng aming legal plan. Ginamit namin ang contract na nakuha ko upang simulan ang isang private investigation laban sa mga shell company. Ngunit ang first public move ko ay hindi legal, ito ay social. Dahil sa invite ni Doña Celestina sa akin bilang potential investor, dumalo ako sa charity event. Hindi ako pumunta bilang Miss I de la Paz na investor, kundi bilang isang guest na may hidden agenda. Ang event ay ginanap sa isang grand ballroom, puno ng glitter, expensive perfume at mga ngiting plastic. Ang bawat tao doon ay isang potential enemy o potential ally. Nakita ko si Doña Celestina, nakasuot ng expensive gown, tila siya ang center of the universe. Sa tabi niya, si Viola, na nagpapakita ng kanyang child, si RJ. Naramdaman ko ang kakaibang sakit sa aking puso nang makita ko ang cute na bata. Ngunit mabilis kong inalis ang emosyon na yon. Hindi ito ang oras para sa self-pity. Nang nagbigay ng speech si Doña Celestina, puno ng false piety at arrogance, ang aking chance ay dumating. And finally, gusto kong pasalamatan ang isang special guest natin, si Miss I de la Paz. Isa siyang powerful woman na gusto naming maging partner sa aming future projects. Sabi ni Doña Celestina, fake ang ngiti. Naglakad ako patungo sa stage. Ang aking presence ay tila magnetic. Ang mga mata ay nakatitig sa akin. Good evening, everyone. Ang aking boses ay calm at confident. Hindi ako narito para mag-speech o mag-invest. Narito ako para magbigay ng testimony. Lahat ng tao ay nanahimik. Ang silence ay mabigat at puno ng tension. Ang Alvarado Group ay hindi company with a soul, Doña Celestina. Sabi ko, nakatingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay walang pity. Ito ay isang company na bulok dahil sa corruption. Alam ko ito dahil I was once a part of it. Naputol ang paghinga ng lahat. Maging si Doña Celestina ay namutla. Anong sinasabi mo? Bulong niya, ang kanyang arrogance ay unti-unting nawawala. Ang totoo, Doña Celestina, ang charity money na kinokolekta nyo ay ginagamit nyo para bayaran ang debts ni Viola. Ang assets na ipinapakita nyo ay inflated at fake. Ang success nyo ay binuo sa fraud. Tiningnan ako ni Viola. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at panic. Sino ka? Sino ka para husgahan kami? Ako si Isabel Montemayor. Sabi ko, inalis ko ang contact lens ko at inilabas ang real self ko. Ang aking real name ay tila isang bomb ibayamp na sumabog sa silid. Imposible, patay ka na, sigaw ni Renato na biglang dumating. Hindi ako patay. Ang pinatay niyo ay ang isang bahagi ko. Ang accounting skills ko buhay pa. And I am here to collect. Sabi ko, inabot ko ang aking kamay kay Leon na nagbigay sa akin ng isang small remote. Sa screen sa likod ng stage, biglang lumabas ang mga documents.
ang contract ng shell company, ang bank statements ni Viola, at ang email exchange sa pagitan ni Renato at Doña Celestina tungkol sa fraud at scandal. Ang crowd ay nag-umpisa ng magbulungan. Ang kanilang mga muka ay puno ng horror at gossip. Ang hiya ni Doña Celestina ay crumbled sa harapan ng lahat. "This is not true! It's a lie! She's crazy!" Sigaw ni Doña Celestina, pilit niyang pinapatay ang screen. Ngunit huli na. Ang damage ay tapos na. Ang kanyang reputation ay nawala sa isang iglap. Ang social status niya, na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay, ay crumbled. Ang pagbagsak ni Doña Celestina sa stage ay ang huling scene na nakita ko bago ako umalis. Ang chaos na naiwan ko ay isang masterpiece ng karma. Ngunit ang victory ko ay panandalian lamang. Ang pag-uwi sa Batangas ay hindi kasing glamorous ng aking pag-alis. Sa aking pag-iisa, naramdaman ko ang exhaustion at ang emptiness ng revenge. Ilang araw matapos ang event, ang news tungkol sa scandal ay kumalat sa buong bansa. Ang reputation ng Alvarado Group ay shattered. Si Renato, na ngayon ay target ng investigation, ay nagtatago sa kanilang mansyon. Si Viola, na mas abala sa pag-aayos ng kanyang mga alibay, ay hindi na lumalabas. Ngunit ang twist ay dumating hindi mula sa legal battle, kundi mula sa personal tragedy. Isang gabi, tumawag si Leon. Ang kanyang boses ay seryoso. "Isabel, may emergency." Si RJ, ang anak ni Viola, na-diagnose ng severe anemia. Kailangan niya ng blood transfusion at compatible blood donor. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ito sinasabi sa akin. Ano ang kinalaman ko, Leon? Mayroon. Naka-hospital arrest si Renato. Si Viola ay hindi compatible. They need to find a close relative. Here's the thing, Isabel. Ang blood type ni Renato ay O. Kay Viola ay A. Ang bata ay AB. Naramdaman ko ang electric shock sa aking katawan. Bilang isang accountant na may kaalaman sa basic biology, alam ko ang ibig sabihin niyon. Hindi siya pwedeng maging anak ni Renato. The blood type doesn't match. Tama ka. He's not Renato's biological son. Ngayon, ang medical team ay nag-check ng history ni Viola. She's been dating a foreign client bago siya ikinasal kay Renato. Ang bata is the product of that affair. Ang shock ko ay napalitan ng irony. Ang pamilyang ito ay nagtapon ng kanilang real heir, si Sol, para sa isang fake heir, si RJ. Ang kanilang kasakiman ay naging karma sa pinaka-personal na paraan. Sinabi ko kay Leon na hindi ko pwedeng gamitin ang information na yon sa court. Ang bata ay innocent. Walang kasalanan si RJ. Hindi natin gagamitin sa court, Isabel. Gagamitin natin ito sa labas. This is the nail in the coffin para sa marriage ni Renato at Viola. At ito ang magpapakita sa public kung gaano sila hypocrites. Pumunta si Leon sa ospital at dahan-dahang ipinakita kay Renato ang lab results. Si Renato, na nakasuot pa ng hospital gown, ay hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay puno ng betrayal at pain. Ang shock ay mas malala pa kaysa sa kanyang hospital arrest. She betrayed me? Si Viola, the woman I chose over Isabel? Bulong niya. Oo, Renato. She betrayed you. Ang pamilya mo ay nagtapon ng tunay na ginto para sa isang pekeng diamante. Sabi ni Leon. Ang kanyang boses ay cold at objective. Sa parehong gabi, tumawag sa akin si Renato. Ang kanyang boses ay weak at puno ng desperation. Isabel, it's me. Narinig mo na ba? Si RJ, hindi ko siya anak. Ano ang gusto mong sabihin ko, Renato? Congratulations. Tanong ko, ang aking puso ay hard na. Hindi. Ang dami kong regret, Isabel. Hindi ako naging good husband. I was a fool. Please, I need your help. Hindi ako savior mo, Renato. Ako ang judge mo. At ang judgment ko ay karma.
Sagot ko. Pero I heard na may son ka. May son ka na. Is he mine? Kung oo, please hayaan mong makita ko siya. He's my only chance. Ang kanyang boses ay tila isang whimper. Naramdaman ko ang paglamig ng aking palad. Hindi ko pwedeng sagutin iyon. Ang protection ni Sol ay ang aking priority. I don't know what you're talking about, Renato. You don't have a son with me. You kicked me out because I was baog. Please, Isabel, just tell me. He's my blood. I need my blood. Pilit niya. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilapag ang telepono. Ang silence sa kabilang linya ay mas masakit pa kaysa sa mga salita. Ang kanyang desperation ay ang aking victory. Ngunit ito rin ang pain ko. Hindi ko siya pwedeng tulungan. Ang figure sa gilid ng fence ay hindi si Renato. Siya ay isang private investigator na pinadala ni Leon para bantayan ako at si Sol. Ngunit ang pangamba ay nanatili. Alam ko na, sa sandaling matukoy nila ang lokasyon ni Sol, ang aking peace ay matatapos. Ang aking anger ay napalitan ng fear ng isang ina. Ang legal process ay mabilis na umusad. Ang evidence na nakuha ko, kasama ang testimony ng ilang disgruntled employees ng Alvarado Group, ay nagbigay ng solid ground sa aming kaso. Ang company ay malapit na sa bankruptcy. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga documents sa aking home office, isang unexpected visitor ang dumating, si Leon. Ang kanyang mukha ay grim at puno ng sympathy. Isabel, I have bad news. Sinubukan kong pigilan pero huli na. Sabi niya, sinubukan ni Doña Celestina na gamitin ang influence niya para discredit ka. Nagpakalat siya ng story na ikaw ay isang psycho ex-wife na gumagamit ng fake documents para sirain ang kanyang pamilya. Hayaan mo sila, Leon. Ang mga evidence ay sapat na. Kalmado kong sinabi, ngunit sa loob ko, kinakabahan ako. Hindi lang iyon. May hospital security guard na nag-leak ng info tungkol sa blood type ni RJ at sayo. Nalaman ni Doña Celestina ang tungkol kay Sol. At mas importante pa, nalaman niya ang tungkol sa birth date ni Sol. 5 taon na ang nakakaraan. Ang gabi na pinalayas ka ni Renato. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang aking worst fear ay nagkatotoo. Hindi ako nakapagsalita. Gusto niyang makita si Sol. She wants to meet her real grandson, sabi ni Leon. She's desperate. She's offering you money, ang lahat ng assets niya at the full ownership of Alvarado Group para lang sa chance na makita si Sol. Natawa ako. Isang tawa na puno ng bitterness. Nagbabayad siya ngayon para sa anak na tinawag niyang baog? She's a fool. Please, Isabel, hindi ito tungkol sa money. Ito ay tungkol sa closure. Si Doña Celestina ay nagkaroon ng minor stroke matapos ang scandal. Hindi siya physically healthy. She wants to apologize. Apologize? Hindi ko kailangan ng apology niya. Ang kailangan ko ay hustisya at peace. Mariin kong sinabi. Ngunit si Leon ay hindi umalis. May isa pa. Si Renato. He wants to see Sol. He's a mess. He realizes he lost everything, his wife, his fake son, his career. He has nothing left but regret. He wants to see his real son. Naramdaman ko ang internal conflict. Ang Isabel na wife ay naramdaman ng pity. Ngunit ang Isabel na mother ay naramdaman ng rage. Hindi ko hahayaang makita ni Sol ang lalaking iyon. Hindi ko hahayaang masira ang innocence ng anak ko dahil sa mistakes ng kanyang ama, sabi ko. Hindi niya kailangang malaman na he's his father. Hayaan mo lang si Renato na makita si Sol mula sa malayo. A closure for him. Pakiusap ni Leon. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, pumayag ako. Hindi para sa kanila, kundi para sa aking closure. Kung makikita ko ang kanilang regret, maybe mas madali akong makalimutan. Nang sumunod na araw, dinala ko si Sol sa isang public park sa Maynila. Hindi niya alam na may meeting kami. Nandoon ako, nakaupo sa isang bench habang si Sol ay naglalaro sa swing. Ang kanyang nangiti ay parang araw. Nang lumingon ako,
Nakita ko sila. Si Doña Celestina, nakaupo sa isang wheelchair, matanda na at weak. Sa tabi niya, si Renato, nakasuot ng simpleng t-shirt, ang kanyang mukha ay puno ng sadness at tiredness. Wala na ang arrogance ng dati. Naglakad papalapit si Renato. Ang kanyang mga mata ay fixed kay Sol. Habang naglalakad siya, naramdaman ko ang panginginig ng aking katawan. Sa pagitan namin, may isang invisible wall na made of betrayal at pain. Nang nasa 3 meters na siya sa amin, huminto siya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Nakita niya ang reflection ng kanyang sarili sa mukha ni Sol. Ang mga memories ay tila bumalik sa kanya. Sol, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng regret. Hindi ako nakapagsalita. Hinawakan ko ang kamay ni Sol. Ito ang sign ko. I'm sorry, Isabel. I'm so sorry. Umiyak siya. I lost everything, and I deserve it. He's beautiful. He's my blood. Dahan-dahan akong tumayo. Hinawakan ko ang kamay ni Sol. Ang closure ay hindi dumarating sa apology. Dumarating ito sa acceptance. Umalis na tayo, Sol. May work pa si Mommy, sabi ko. Hindi ko siya tiningnan. Ngunit bago ako umalis, naramdaman ko ang paghawak sa aking braso. Si Doña Celestina. Ang kanyang mga mata ay may pity at regret. Isabel, please, hayaan mo lang kaming makita siya. Please, for an old woman who lost everything. Pakiusap niya. Tumingin ako sa kanyang mga mata. I am the power. Ang bata na yan ay may mother na. At ang mother niya ay hindi na ang servant niyo. My son's name is Sol Montemayor. He doesn't need your name or your money. Goodbye, Doña Celestina. This is your final price. Ang hatred sa mga mata ni Viola ay hindi ko malilimutan. Alam ko, sa sandaling iyon, na hindi siya titigil. Siya ang kontrabida na lalaban hanggang sa huling sandali. Ngunit hindi na ako Isabel na takot. Ako ay Miss I. De La Paz, ang judge at executioner ng Alvarado Group. Ang final meeting ay ginanap sa law office ni Leon. Ito ay hindi isang negotiation, ito ay isang execution. Ang agenda ay ang final takeover ng Alvarado Group sa ilalim ng aking Shell Corporation. Dumating si Renato kasama ang kanyang new lawyer na mukhang overwhelmed. Wala si Viola. She was busy hiding. Si Doña Celestina, na ngayon ay nasa house arrest dahil sa mga fraud charges ni Leon, ay wala rin. Ang atmosphere ay mabigat. Ang tension ay tila physical na. Nagsimula ang meeting sa legal terms, mga salita na formal at objective. Ngunit ang heart ng meeting ay ang emotional transaction. Mr. Alvarado, sabi ni Leon, ang kanyang boses ay cold. Handa na ang documents para sa full transfer ng company ownership. Ang loan ay magiging equity. Ang Alvarado Group ay magiging subsidiary ng De La Paz Investments. That's not fair! Ang company ay legacy ng pamilya namin. Sigaw ni Renato. Tumayo siya. Ang legacy niyo ay corrupt at puno ng debt, Mr. Alvarado. And I am here to clean it, sagot ko. Hindi mo ba naisip na may karma? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay red at puno ng desperation. You're taking everything from me. Karma? Ang karma ay nangyari na. Nung nalaman mo na si RJ ay hindi mo anak. Nung nalaman mo na I was carrying your real son nung pinalayas mo ako. Ang karma ay hindi ang money, Renato. Ang karma ay ang regret na hindi mo na mababalik ang time. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pain. I need to see my son. Please, Isabel. Sa sandaling iyon, inilabas ko ang USB drive. Ito ang huling bomb ko. Hindi mo makikita si Sol, Renato. Pero here's your last chance for redemption. This USB drive contains all the evidence against you and Doña Celestina. The proof of fraud, the fake signatures, the conspiracy to steal my inheritance. Kung gagamitin ko ito sa court, you will go to jail for a very long time. Nagulat siya. What? You had this all along?
Oo, I'm a good accountant, remember? I was the one who hid the evidence. I am the one who controlled your life all this time. Dahan-dahan kong inilabas ang isang folder na may settlement terms. Here's the deal, Renato. You will sign the company transfer documents and you will sign this paper. This paper is a full confession of your fraud and Doña Celestina's crimes. If you sign it, I will not use the USB drive in court. I will not send your mother to jail. You will lose everything, but you will save your mother from public shame and prosecution. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang pen. Ang kanyang decision ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa utang na loob at duty sa kanyang ina. Siya ay isang mama's boy. Hanggang sa huli. Why are you doing this, Isabel? Why save my mother? Tanong niya. Hindi ko siya sinasave, Renato. Ginagawa ko ito para tapusin ang drama. Gusto kong ma-peace na ang past ko. And I don't want my son to know that his grandmother died in jail. Umupo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng sadness. Dahan-dahan niyang nilagdaan ang confession at ang company transfer papers. Ang bawat stroke ng pen ay ang final nail in the coffin ng kanyang buhay. It's done, Isabel. I have nothing left. Bulong niya. You have your freedom, Renato. That's more than what you gave me, sabi ko. Nang siya ay umalis, naramdaman ko ang triumph at ang relief. Ang Alvarado Group ay akin na. Ang aking inheritance ay naibalik na. Ngunit ang war ay hindi pa tapos. Nang nag-iisa na ako sa office, tumawag si Leon. What did you do with the USB drive? I deleted the content. The contract is enough. I won't use the full force of my power to destroy them completely. I will use it to build my future, sabi ko. You're a good woman, Isabel, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng respect. Hindi, Leon. I am a mother. And a mother will do anything to protect her peace. Ang capture ni Viola ay ang final curtain call ng first act ng aking revenge. Ang kanyang betrayal kay Renato ay nagbigay ng closure sa aking past. Ang news tungkol sa fake son ay nag-shook sa social circles at ang shame ay umabot sa core ng pamilya Alvarado. Matapos ang legal signing, si Renato ay isang free man. Sa batas, ngunit hindi sa regret. Tinanggihan niya ang offer ni Leon na magbigay ng legal assistance sa fraud charges. I need to face my music, Leon. I need to pay for my sins, sabi niya. Ang kanyang humiliation ay complete. Samantala, si Doña Celestina na iniligtas ko sa jail dahil sa confession ni Renato ay nasa house arrest. Ang kanyang socialite friends ay tinalikuran siya. Ang mansyon ay naging isang golden cage na puno ng shame at silence. Isang hapon, nakatanggap ako ng call mula sa attorney ni Doña Celestina. Gusto niya akong makausap in person. Pumayag ako. Hindi para sa satisfaction, kundi para sa final goodbye. Nagkita kami sa isang private garden sa San Juan. Si Doña Celestina, na dating queen ng society, ay mukhang matanda, weak, at punong-puno ng wrinkles ng regret. Ang kanyang expensive clothes ay hindi makatago sa kanyang broken spirit. Isabel, ang kanyang boses ay weak. Salamat. Salamat at iniligtas mo ang aking hiya. Hindi ko po kayo iniligtas, Doña Celestina. Iniligtas ko ang aking peace. Sagutin ko, ang aking boses ay calm at firm. Ang hiya nyo ay nasira na ng inyong kasakiman. Alam ko, I was wrong. I was a fool. Akala ko, ang pera at status ang pinakamahalaga. Akala ko, ang anak ko ay mas magiging successful kung mag-marry siya ng isang babaeng mayaman. I was blind. Sabi niya, umiyak siya. Ang pag-ibig ay hindi nabibili. Doña Celestina, hindi rin ito mana. Sabi ko, ang anak niyo ay nag-suffer dahil sa inyong ambisyon. Ang apo ko, I want to see my grandson. Is he happy? Pakiusap niya. Si Sol ay happy. He's loved. He doesn't know the darkness of your world. Sabi ko, hindi ko siya hahayaang makita ka. He's my son, my property. Ngunit sa huling sandali,
Naramdaman ko ang pity, hindi para sa kontrabida, kundi para sa mother na nag-suffer. Pero may isang bagay na maaari mong gawin, Doña Celestina. Redeem yourself. Gamitin mo ang influence mo para tulungan ang mga babaeng biktima ng financial abuse. That is your final prize. Tumango siya. Ang kanyang luha ay sincere. I will do it, Isabel. I will do it for your son. Umalis ako, iniwan siya sa garden. Ang kanyang redemption ay hindi instant, ngunit ito ay possible. Samantala, si Renato, matapos ang confession, ay nag-umpisa ng new life. Nagtrabaho siya bilang site manager sa isang small construction firm. He was humble. Isang hapon, pumunta siya sa office ni Leon. I'm leaving the country, Leon. Pupunta ako sa probinsya ng lolo ko. Gusto kong mag-start ulit. But I need to say goodbye to Isabel. Tinawagan ako ni Leon. Pumayag ako na magkita kami sa isang empty beach sa Batangas. Hindi ito romantic, ito ay final. Nagkita kami. Ang araw ay lumulubog sa likod namin. Si Renato ay mukhang matanda. I'm sorry, Isabel. I ruined your life. I'm sorry for everything. Sabi niya, inabot niya ang kanyang kamay. I forgive you, Renato. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. I need to move on. Sabi ko. Hindi ko hinawakan ang kanyang kamay. Can I just see Sol one last time, even from afar? Pakiusap niya. Umiling ako. No, Renato. Ang closure mo ay ang regret mo. Gamitin mo ang regret na yan para maging better man. Goodbye. Naglakad siya papalayo. Ang kanyang figure ay small at lonely. Ang aking puso ay naging peaceful. Ang healing ay tapos na. Ang paghawak ni Leon sa aking kamay ay hindi electric na pag-ibig, kundi ang warmth ng isang safe harbor. Ito ang pagkakaibigan na dumaan sa fire ng betrayal at lumabas na ginto. Tinanggal ko ang aking kamay, hindi dahil sa rejection, kundi dahil sa respect para sa boundaries namin. Salamat, Leon, sabi ko. Nakatingin sa waves na dahan-dahang humahampas sa dalampasigan. Ang sound ng dagat ay tila isang lalabay para sa aking kaluluwa. Walang anuman, Isabel. I'm proud of you. You fought a clean fight. Sagot niya. Ngayon, ang Alvarado Group ay fully owned mo na. Anong gagawin mo? Ngumiti ako. Ang aking nangiti ay hindi fake. Ito ay genuine. Hindi ko kailangan ng empire na yon, Leon. Ang legacy na yon ay toxic. I will dissolve it. Gagamitin ko ang assets para magtayo ng isang foundation, isang legal and financial aid foundation para sa mga babaeng biktima ng economic abuse. Ang mata ni Leon ay puno ng admiration. That is the Isabel I know. A true warrior. Gusto kong gamitin ang aking pain para isave ang ibang women, sabi ko. Ang financial literacy ang kanilang weapon. Ang aking firm sa Batangas ay lumago. Ginawa ko itong main office ng aking foundation. Si Sol ay nag-aaral sa isang local school, masayang nakikipaglaro sa mga classmates niya. Ang kanyang buhay ay puno ng simplicity at love. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga old books sa bahay, nakita ko ang isang picture ni Renato at ng kanyang ama, ang lolo ni Sol. Ang lolo ni Sol ay may gentle smile na parehong-pareho sa ngiti ni Sol. Ang realization ay painful. Si Sol ay hindi lamang biological son ni Renato. Siya ang true heir sa good side ng pamilyang iyon. Hindi ko ihinihide si Sol mula sa world, ngunit I protect his peace. Sa paglipas ng mga taon, ang foundation ay naging successful. Ang aking success ay hindi defined ng wealth, ngunit ng impact na ginawa ko sa buhay ng ibang women. Si Leon ay laging nasa tabi ko. Hindi siya nag-propose, hindi siya nag-kiss sa akin. He respected my boundaries. Isang gabi, habang nag-iisa kami sa beach, nag-uusap kami tungkol sa future ng foundation. Isabel, I want to be your partner, sabi niya. Ang kanyang boses ay low at sincere. We are already partners, Leon. In business at in life, sagot ko. Hindi, I mean,
a life partner. I want to be the man who comes home to you and Saul. I want to be a father to him, but I won't push you. I will wait until you are ready. Naramdaman ko ang warmth sa aking dibdib. Ang love ni Leon ay hindi selfish. Ito ay unconditional. Alam mo, Leon, ang marriage ay hindi na ang ultimate goal ko. Sabi ko, ang freedom at peace ang aking ultimate goal. Pero, I'm not closing my door. I'm just enjoying the moment. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang touch ay soft. Tiningnan niya ako at ang kanyang mga mata ay puno ng patience at hope. I understand. I will wait. I will be your friend, your partner, your ally. And if one day you decide that you need me to be more than that, I will be here. Tiningnan ko ang sunset. Ang sun ay lumulubog sa horizon, ngunit bukas, sisikat ulit. Ito ang simbolo ng aking buhay. Rebirth, healing, hope. 8 taon na ang lumipas. Ang mansyon ng mga Alvarado sa Quezon City ay ngayon isang training center na para sa financial literacy ng mga kababaihan. Ang marbling at expensive architecture ay nananatiling elegant, ngunit ang hangin ay hindi na heavy sa arrogance, kundi sa hope. Ang foundation ay lumago at nagbigay ng legal assistance sa daan-daang women na biktima ng economic abuse. Nagkaroon ng peace sa aking puso. Hindi ko in-embrace si Renato o si Doña Celestina, ngunit I released them. I let go of the anger. Ang forgiveness ko ay hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Si Renato Alvarado, matapos mag-umpisa ng new life sa probinsya, ay nagpadala sa akin ng isang postcard pagkatapos ng 5 taon. Walang address na pwedeng balikan. Ang nakasulat lang ay, "Salamat Isabel, nakita ko na ang liwanag." Wala na ang arrogance. Nagtatrabaho siya bilang small construction manager, mas content sa kanyang simple life. He found his own peace. Si Doña Celestina nanatili sa house arrest hanggang sa huling sandali, ngunit ang kanyang redemption ay sincere. She used her remaining influence para mag-raise funds para sa foundation ko. Siya ay namatay ng peaceful sa kanyang sleep. Ang kanyang huling request ay simple. Huwag mong hayaang masira si Saul ng kasakiman. Ang kanyang hiyas ay inialay sa foundation, isang symbol ng kanyang regret. Si Viola Rios ay nahatulan at nag-serve ng sentence dahil sa fraud at estafa. Walang glamour, walang luxury. Her karma was served. Ang aking peace ay hindi isang destination. Ito ay isang journey. Isang Sunday afternoon, habang nakaupo kami sa dalampasigan, si Saul, ngayon ay 13 taong gulang, ay nagtatanong sa akin, "Mommy, why are we so happy? We don't have a big mansion or expensive cars." Niyakap ko siya. Dahil ang happiness ay hindi nabibili, anak. Ang happiness ay nasa loob natin. We are free. We are loved at we are protected. Si Saul, na may sharp mind ng isang accountant at gentle heart ng isang survivor, ang aking greatest achievement. Ang aking relasyon kay Leon Arguelles ay nagbago. Dahan-dahan, ang friendship ay naging love. Hindi passionate, kundi mature at stable. Isang gabi matapos ang sunset, nakaupo kami sa beach. Hindi siya nag-propose gamit ang isang diamond ring. Sa halip, inabot niya sa akin ang isang small paper. "I have something for you, Isabel," sabi niya. "It's a marriage contract, but I've already signed it. The only thing you need to do is sign the last line." Tiningnan ko ang contract. Sa last line nakasulat, "Isabel will be my partner in business, in life, and in healing. No pressure. I will wait." Natawa ako. Ang simple at respectful na pag-ibig ni Leon ang aking greatest reward. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang electricity ay subtle, ngunit real. "You've waited 8 years, Leon. You don't have to wait anymore," sabi ko. Kinuha ko ang pen at nilagdaan ang contract.
Hindi ito tungkol sa wedding dress o grand celebration. Ito ay tungkol sa commitment at respect. Nakatayo kami sa gilid ng dagat. Si Sol ay nasa tabi namin. Ang araw ay sumisikat sa aming likuran. Si Leon ay niyakap ako. Hindi ito dramatic kiss, ito ay gentle kiss sa aking noo. Thank you for letting me be a part of your journey. Bulong niya. Hindi mo lang ako tinulungan, Leon. You helped me save myself. Sagot ko. Tiningnan ko si Sol na masayang naglalaro. Ang aking healing ay complete. Ang aking battle ay tapos na. Ang pagsikat ng araw sa Batangas ay hindi lang isang simbolo. Ito ay realidad. Isabel Montemayor ay reborn.